Magandang gabi po. Patay sa pamamaril sa loob ng kanyang selda sa Baybay City Jail sa Leyte, si Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. At sabi ng CIDG Region 8, nanlaban ng alkalde habang isinisilbi raw sa kanya ang isang search warrant. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, kasama sa mga inibisigahan kung sinadya ang pagpatay sa alkalde. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob mismo ng selda, dugo ang bumulagta at namatay si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. bandang alas 4 ng madaling araw kanina. Nagtungo ang CIDG Region 8 sa Baybay Jail para maghain ng search warrant kay Espinosa kahit pa nasa poder na siya ng BJMP. Nakakuha raw kasi ng impormasyong may baril si Espinosa sa kulungan. Pagdating sa selda, nanlaban daw ang alkalde. Paliwanag na nanguna sa operasyon. Hindi in-honor nung jail guard yung pinakita namin na search warrant. Nagsisigawan na kami doon na makipag-cooperate sila. Na-alarm na siguro yung subject natin. Yun, nakatunog na. Kaya nung pagpasok na po ng tropa natin sa selda, bigla na pong pinutukan. Isang beses daw nagpaputok ng baril si Espinosa. Sumuko siya kay General Bato, napunta ng White House, pumunta po ng istasyon sa Albuera at doon muna nagpakulong. Tapos eto sa presinto, bigla po manlalaban sa inyo at sinasabi nyo, may baril. Hindi rin po natin masasabi na porket nag-voluntary surrender si Mayor, masasabi na po natin na hindi niya kayang gawin yung ginawa niya sa amin. Ayon sa CIDG, nakuha sa selda ni Espinosa ang isang Super 38 automatic na mamahalin at maituturing daw na collector's item. May nakuha rin daw na magazine na may live ammunition, maliit na paketa ng hininalang shabu at drug paraphernalia. Ang mga anak at live-in partner ng alkalde, emosyonal. Naghain din ng CIDG Region 8 ng search warrant sa inmate na si Raul Yap na isa rin umanong drug lord. Napatay rin si Yap matapos umanong manlaban din gamit ang kanyang 45 caliber na baril. Nakuha sa selda ni Yap ang hindi bababa sa 15 pakete ng hinihinalang shabu. Bakit po kailangan madaling araw? Nasa po yan kasi pag madaling araw po, less yung po yung detection ng operatiba. Ayaw namin ma-delay yung nung search warrant. Kasi po, pwede pong itago yung mga item, halimbawa yung pinagbabawal. Napapaligiran ng mga CCTV camera ang loob at labas ng provincial jail. Pero kinuha raw ng CIDG ang hard drive ng CCTV na inalmahan ng warden ng kulungan. Ipinag-utos na ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa CIDG at PNP Internal Affairs Service na magsagawa ng kanilang independent investigation. Kasama raw sa mga iimbestigahan kung sinadyang patayin ng alkalde na ama ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa na naaresto na sa Abu Dhabi. Yung pagkahuli ni Kerwin Espinosa noon sa Abu Dhabi, meron siyang sinabi sa ating mga investigators, no? Sa yung director ng EIDG na si Colonel Pero, si Colonel Delbo, mayroon silang mga sinabi doon ng mga pangalan. May mga pulis po doon? Pulis involved, may mga colonel, mayroong mga, na tumatanggap sa kanila na waiting payola. Marami dyan sa CIDG Region 8 ay pinagtatanggal natin dahil involved at talagang sinasabi na protector, tumatanggap ng pera. As to the connection, kung konektado ito, para i-silence si Kerwin, para takutin siya, kaya pinatay yung father niya, hindi pa natin ma-establish. Nakakulong si Mayor Espinosa matapos arestuhin noong October 5 dahil sa kasong illegal possession of firearms, ammunition and explosives. Kaugnay ito nung raid noong Agosto sa ancestral house ni Espinosa, kung saan nasabat din ang halos 70 milyong pisong halaga ng shabu. May mga nadiskubre ring sangkap sa paggawa ng bomba. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Magsasagawa rin daw ang National Bureau of Investigation ng sarili nilang investigasyon kaugnay ng pagkamatay ni Mayor Espinosa. Hinihintay lang daw nila ang ulat na isusumite ng Regional Prosecutor sa Department of Justice. Una raw nilang aalamin kung na-coordinate sa BJMP ang search warrant. Sabi ng Provincial Jail Administrator, nakuha lang nila ang search warrant para kay Mayor Espinosa matapos na ang insidente.
Si DILG Secretary Ismael Sueño naman gusto raw malaman kung sinunod ng CIDG Region 8 ang standard operating procedures nang isilbi ang search warrant kina Espinosa at Raul Yap na parehong high-profile inmates. Sabi naman ng Office of the Communications Secretary, unfortunate ang pagkamatay ni Espinosa. Naniniwala si Senador Panfilo Lacson na extrajudicial killing ang pagkamatay ni Mayor Rolando Espinosa Sr. Hindi raw kapanipaniwalang namatay sa manibarilan si Espinosa sa loob ng selda habang isinisilbi sa kanya ang search warrant. Kakausapin daw ni Lacson si Senador Richard Gordon para ipagpatuloy ang investigasyon sa EJK para tumutok sa nangyari kay Espinosa. Sabi naman ni Gordon, sampal ito sa rule of law. Paano raw susuko ang mga sospek ngayong may pananakot na at tila may senyales na walang sinumang ligtas sa mga otoridad. Paimbestiga naman sa Kamara ni Ifugao Congressman Teddy Bagilat ang pagkamatay ni Espinosa. Marami raw nakapagtataka sa pangyayari kasama ang paghahain ng warrant sa isang nakakulong na at ginawa pa ito ng madaling araw. Sabi naman ni Senador Antonio Trillanes IV, anuman ang anyay script na gagamitin ng mga pulis, hindi na raw makapagsasalita ang patay. Nakasalalay na raw sa liderato ng PNP kung paano ipapakita sa publiko na nariyan pa ang kanilang professionalism at disiplina sa pamamagitan ng pagsasagawa ng patas na investigasyon. Ayon naman sa Commission on Human Rights, may tuturing itong EJK dahil nasawi si Espinosa habang nasa kustodiya ng gobyerno. Samantala, desidido pa rin si dating 8 Division World Champion Manny Pacquiao na mabawi ang kanyang WBO welterweight champion title sa pagbabalik niya sa boxing bukas kontra kay Jesse Vargas. Ayon kay Pacquiao, batid niyang siya ang challenger sa bakbakang ito kaya dapat siyang umakto bilang isa at maging agresibo kaysa kay Vargas na siyang may hawak ngayon ng belt. Maliban dito, hindi rin nababahala si Pacquiao sa age, height at reach advantage ng kalabang si Vargas. Iginit ng People's Champ na mahalaga sa kanya ang labang ito at nais siyang muling gumawa ng kasaysayan sa boxing. Kasalukuyang hawak ng pambansang kamao ang fight record na 58 wins, 6 losses, 2 draws at 38 knockouts. Habang si Vargas naman ay may kartadang 27 wins, 1 loss at 10 knockouts. Mga kapuso, isang tulog na lang, mapapanood na ang bakbakang Manny Pacquiao at Jesse Vargas. At kapwa pasok ang dalawang boksingero sa official weigh-in kanina. Mula sa Las Vegas, Nevada, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Handa na nga ang tinagurian the legend, ang ating pambansang kamao na si Senador Manny Pacquiao at ang the champ, ang defending WBO welterweight champion na si Jesse Vargas sa kanilang laban sa Sabado ng gabi dito sa Las Vegas, Nevada at Linggo naman dyan sa Pilipinas. Unang umakyat sa timbangan si pambansang kamao Manny Pacquiao dahil siya ang challenger. Manny Pacquiao, 144.8 for the legendary Future Hall of Fame. Sunod si Jesse Vargas. Ibinalandra pa ng Team Vargas ang WBO welterweight belt niya. Champion Jesse Vargas, 146.5 pounds for the reigning and defending two-time world champion. Parehong pasok sila sa itinakdang timbang para sa WBO welterweight division na 147 pounds. I feel happy to be back and I want to prove and this is I want to put another record in the history of boxing. My team and I have prepared tremendously in a great way and we look forward to performing well. Pagkatapos ng weigh-in, umakyat na sa kanyang kwarto si Pacman at kumain. Gaya ng dati adobong native na manok, nilagang baka at itlog, kebab, sa bawat kanin ng kanilang pinagsaluhan. Regular pa rin daw ang dami pero kada 2 oras ang kanyang pagkain para makamit ang ninanais sa timbang pag-akyat sa parisukat na lona na 148 hanggang 149 pounds daw. Si Vargas, 154 pounds ang nais makamit na timbang pag-akyat sa ring. It's good for me because I'm faster than him so I can move quickly. Hindi rin daw siya nababahala kahit mas matangkad si Vargas ng mahigit 4 inches. Sagot naman ni Pacquiao sa sinabi ni Vargas na mas matalino, malakas at mabilis na siya ngayon. Hindi naman ito basketball na sa tangkad natin kinukuha yung labanan na ito. Alam naman natin na hindi lang ito ang first time kong lumaban ng mas matangkad sa akin.
Sa hugot naman ni Vargas kung bakit mas marami ang pumapansin kay Manny kahit siyang defending world champion, May point naman siya. kapwa pasok din ang timbang ng mga lalaban sa undercard. Kabilang ang isa pa nating pambato na si defending WBO Junior Featherweight Champ Nonito Donaire Jr. na nasa 121.8 pounds. 121.25 pounds naman ang mga kalaban niyang wala pang talong si Jesse Magdaleno. Pia, pasado alas 3 na madaling araw dito sa Las Vegas, Nevada at ilang oras na nga lang ay magaganap na ang pinakaabangang labanan ng The Legend versus The Champ. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Las Vegas, Nevada. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Marie Sumali. Ilang boksingero nagbigay ng kanilang prediksyon sa bakbakang Pacquiao-Vargas, kabilang na si Tim Bradley Jr. na parehong nakalaban ng dalawa. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Final weigh-in pa lang, kantsawan na ang mga fans ni napambansang kamao Manny Pacquiao at WBO welterweight champion Jesse Vargas. Bit-bit ang mga watawat at suot ang mga t-shirt at bandana, sigawan ang mga taga-suporta ng dalawang boksingero. We're very happy that Manny's back here in Vegas, so Manny's gonna take all the way. Dewey Cooper has done an amazing job with him. And I think Vargas is going to pull one out, and I think it's going to be pretty unanimously, if not knockout. Pati ibang boksingero, kanya-kanyang prediksyon na, kabilang si Timothy Bradley Jr. na nakasagupa na pareho ni Pacquiao at Vargas. Manny has seen everybody. He's never ducked an opponent. He's seen it all. I mean, he fought against the best fighter in the world, who was Floyd Mayweather. But if I can say one thing good, really good about Jesse Vargas is that he has a special punch or a special way of landing a punch that fighters don't see. I say it's going to be a late round stoppage. I think Manny has too much firepower and the way he looks in training camp. Ang misis naman ni Manny na si Jenky, gusto sanang tuluyan ng magretiro ang mister. Yun lang yung request ko. Ayaw pa niya. So, ayaw pa niya i-grant yung request ko. Oo. So, ano naman kasi, happy naman kasi siya. So, okay lang. Oo, masaya naman lahat. Kinagabihan, dumalo sa Bible study si Pacquiao. Pero dahil puno na ang kwarto, hindi na nakapasok si Mami Jodnisha. Bumili na lang sila ng kandila para magdasal sa kwarto. Ayon kay Mami D, di niya akalaing lalaban pa ulit si Manny. Bakit may laban pa si Manny? Sinabi na niya nga, binalita na niya sa lahat ng, sa whole world, binalita niya dito sa US. Binalita na sa lahat nga, maretiro na. Happy retirement. Akala ko mayroon sasabi niya, sorry mama, mayroon pa akong gagawin. Sa ngayon, nasa 1,000 tickets na lang ang hindi pa nabebenta pero inaasahan na sold out na ito pagdating ng fight night. Sa labang ito naman ay walang guaranteed purse para kay Pacquiao, kundi shares ang kanyang kikitain. Manny Pacquiao is in effect sharing all the risks with us. He gets the big percentage of the profits, and so he's really fighting for not for a guaranteed purse. How about Jesse? Jesse gets $2.8 million. Mula rito sa Las Vegas, Nevada, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nakakuha raw ang Pangulo na impormasyon na may malawakang pagkilos na ilulunsad sa susunod na taon laban sa kanyang administrasyon. Pero hindi raw siya natitinag. A certain financier, no, yaman na babae who married a black and is now the millionaire. And she's planning to do massive demonstration. Kung believe kayo sa Amerika, kung tingnan ninyo nakautang kayo ng loob, please join. And hindi na kailangan magkudita-kudita. Ayon sa isang opisyal ng AFP, wala namang planong magkudeta ang mga sundalong hindi sang-ayon sa anti-US policy ng Pangulo. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Secretary Ernesto Abella, wala silang minamaliit na bali-balita. Pero naniniwala si Abella na posibleng hindi natatakot ng Pangulo sa banta ng umano'y demonstrasyon dahil kumpiyansa ang Pangulo sa pagganap niya sa kanyang trabaho. Isinugod sa ospital si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. dahil sa migraine. Ayon sa kanyang misis na si Bacoor Cavite Mayor Lani Mercado,
unang nakaranas ng pagsusuka ang dating senador habang nasa PNP hospital. At dahil tumaas ang presyon nito at muling nagsuka, isinugod na si Revilla sa St. Luke's Medical Center, Global City. Nakakonfine na ron si Revilla at nakatakdang isailalim sa blood test bukas. Nakapiit sa PNP Custodial Center sa Camp Crame si Revilla dahil sa kasong may kaugnayan sa pork barrel scam. May posibleng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Sources, piso ang inaasahang bawas sa kada litro ng diesel habang 90 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Matapos ng 6 na linggong sunod-sunod na taas presyo, ngayon lang ulit posibleng magkaroon ng rollback. Mga kaso ng kidnapping naman daw ang tututukan ni Pangulong Duterte pagkatapos ng kampanya kontra droga. Ayon sa Pangulo, kidnapping na kasi ngayon ang pinagkakakitaan ng mga sangkot sa droga. Kinumpirma naman ng leader ng grupong Movement for Restoration of Peace and Order na si Teresita Angsi na tumaas nga ang kaso ng kidnapping sa ilang lugar sa bansa, tulad sa Maynila. Kukunin ka sa business establishment mo, pag hindi ka mag-pay off, iti-threaten ka na pa-filean ka ng drugs case o kaya ang takot mo is ibibiyahe ka, hindi ka na pababalikin. There's a very low supply of drugs now. But nag-shift na naman sa kidnapping ang mga so bagong laro naman to. Of the 3 weeks, we had about 6 kidnappings sa Binondo. So be careful.